sa inyong lahat, mga magulang, mga kapatid, mga pastor gagado at mga mula pa sa iba't ibang kongregasyon, sa mga diakonesa, at sa mga kagawad ng kapulungan presbitero, sa ating kagawad obispo, mga obispo. Tayo po ay nagkakatipon sa gabing ito upang magpaabot ng ating pinagisang pakikiramay sa buong sambahayan ng ating Pastor Cornelio Nago. Siyang naging dahilan ng ating pagtipon sa gabing ito sa kanyang maagang pagbiyak. Ang balita po na nakaabot sa akin ay last days ng madaling araw, London time, alauna ng hapon dito sa atin, ay binawian ng buhay ang Pastor Cornelio Nago sa sakit na cancer. Bago pa siya umuwi sa burol ng Pastor Lucas, ay alam na niya na siya mayroong sakit. Nakapag-ilang session na ng chemotherapy. Balit hindi naging tuloy-tuloy, kaya nung pag-uwi niya ron, hindi agad siya nakapag-chemo. At bigla rin ang kanyang pangihina, yung kanyang sakit, cancer sa baga, at sabi ay namang gamot ay curable naman. Pero kung cancer ay pag-uwi cancer sa baga ay lumipat sa utak isang hit ng kanyang maagang pamatay. Kaya po tayo ay nakakatipon sa gabi ito magbigay ng isang parangal sa isang minamahal na manggagawa kasama sa upasang Panginoon, ikot ng Diyos na maagang namin sa ating kalima. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang niya sila na lalaki at babae. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at ininahan ng kanyang butas ng ilong ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging kaluluwa may buhay. Awitin po natin ang inyong si Seta number 61. Amen.
katotohanan ang sinasabi ko sa iyo. Maliban ang tao'y panganak na muli, ay hindi siya makakita ng kaharian ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paano may panganganak ang tao kung siya'y matanda na? Makapapasok pa ba siya bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo. Maliban ang tao ay panganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga, at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu. Kaya huwag kayong mga balisa na magsabi, ano ang aming kakanin, o ano ang aming inumin, o ano ang aming gagawin. Sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga hindi. Yamang talastas ng inyong Ama sa kalangitan na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Tatapwa, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay nito ay pawang idaragdag sa inyo. Awitin natin ang 108. At iba ang ukol sa lupa. Gayun din naman ang pagkabuhay ng mga muli ng mga patay. Itinatanim na may kasirahan, binubuhay ng mga muli na walang kasirahan. Ganyan din naman ang susunod. Ang unang tao si Adam ay naging kaluluwang buhay. Ang huling Adam ay naging espiritong nagbibigay buhay. Itinatanim na may katawang ukol sa lupa. Binubuhay na maguli na katawang ukol sa espiritu. Kung may katawang ukol sa lupa, ay may katawang ukol sa espiritu naman. And the time of my departure is at hand. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Yan po ay mula sa pananalita ng Apostol Pablo, kasi ang new day natin ngayon
Magandang gabi po sa inyo lahat, mga minamahal ng mga kapatid. Sa ating mahal na Kristo, sa tulong ng misyon, sa mga presbitero at mga pastor, mga yamanesa, at kayong lahat na namin. Sapagkat ako'y iniaalala at ang panahon ng aking pagpapagpalo ay dumating na. Nakipagbaga ko ng mabuting pagpagbaga. Natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. Anong bayan ang gusto ipakita ng talatang ito? Ano ba yung mga bagay na sinasabi ko? Natapos ko na ang liga ang aking takbo. Nakipagbaga o ng mabuting pagpagbaga. Ano ang gusto ipagkalo sa atin ng mga bagay nito? Sa loob ng ministeryo, malawang panahon ng Pastor Cornelio Binago ay naging kami pangkalata ng Inggris. Kanyang pagiging kami ng Iglesia, nagawa niya ang lahat ng mga bagay hanggang sa dumating yung pagkakataon na sila ay matuto na sa ibang bansa. Datapwat sa kabila na yan, ang minamahal na Pastor Cornelio Binago, ang pinagturang pansin niya, sinasabi niyang kurso na tapos na ay ang may kinalaman sa sariling batas. Kaya kung titingnan natin mga minamahal na kapatid, yung sinasabi ng banal na kasulatan, nakipagbaga o mabuting pakikipagbaga, natatastuhan na ating takbo, inigatan ko ang aking pananampalataya. Mayroon gustong ipakita ang dakilang na pastultado na kung pataan ng ating Pastor Cornelio Binago sa kabilang lahat, bagamat siya ay nasa ibayang dagat, nagkaroon pa rin ang pagbabago ng saligan, alitutunin o saligan batas. Kaya sa pamamagitan ng pagbabago muli noong taong 2005, nang dumating ang paglaban ng pag-uusap tungkol sa saligang batas para magkaroon ng isang isipan, isang sundanan ng buong kapatiran, hanggang sa dumating pa rin yung punto na dito pa rin ay nagkakaroon ng mga pagtatalo-talo. Kaya ang Pastor Cornelio Binago, na kung paano nasa ibang bansa, bumaba siya rito, magbigay ng saligan ng pananampalataya. At ito ay napagtibay natin yung Duterte 2005, na kung saan ang lahat ng mga bagay na ating pinagdanan kung paano maraming takbuhay ang nagawa ng Pastor Cornelio Binago upang sa lahat ng mga bagay na kanyang gagawin may pakita pa rin na kung dumating ngayong panahon na tapos niya ang kanyang takbo. Kaya nga, yung bagong saligang batas na siya ginagamit natin sa kasalukuyan kung paano ito ang buwan nito ng mga kapatid ay ang Pastor Cornelio Binago. Kaya po, mga minamahal na kapatid, salamat na natagpos ng Pastor Cornelio Binago. Yung gawa ay pinagkaloob sa kanya at tapos ang kanyang landasan at kung paano yan ang ating pinapakaran ngayon nandoon na kahalagaan natin buwag doon ng pagkakaroon ng sariling batas. At ito ay naisaayos na gawa ng ginagamit ng kapatiran para rin makasulong ang buong kapatiran sa pamamagitan ng naganahalan, lalo na ang pangasiwa ng pulong Diyos. Kaya ako, mga minamahal na kapatid, mga kaanak ng masaulan, nang doon ang ating pagpapasalamat na kung paano ang sundado na doon ng panahon ang natulong ito ay ating pinagpapasalamat dahil ang matabagin ito ang naging kalasan ng kapatiran na naging katangkaran tungkol sa kayo.
draft ng saligang batas na pinakitan ng Panginoon o ay isa sa mga legacy ng pastor namin na siya natin nilalaman ngayon. Ang pangalawa po na magbibigay sa atin ng isang parangal ay sa hanay po ng mga Japonesa. Ang Japonesa po mula sa lokal ng Tame, Japonesa Arceli para kanila. Magandang gabi po. Gabi ng isang parangal. Isang luksang parangal para sa isang kapatid natin na mayaman. Ngunit bago gawin ang task na naka-assign sa akin, naalala ko ang two-line verse na ang sabi ganito. I know not the glory of His birth, but I know the dignity of His death. Hindi ko alam kung gaano karangya ang kanyang kapanganakan, ngunit alam ko kung gaano ka-dignify, gaano karangal ang kanyang kamatayan. Si Pastor Cornelio Nano, isang batang-batang pastor, ngunit napakalalim ng kanyang mga interpretasyon sa banal na kasulatan. Isang talata sa Biblia ang di ko makalimutan na napag-usapan natin sa Filipos 4:12, Philippians 4:12, ganito ang sinasabi. Marunong akong magpakababa at marunong naman akong magpakasagala. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutuhan ko ang lihim, maging sa kabusugan at maging sa katutuman at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. Sabi niya, mabuti pa si Apostol Pablo, natutuhan niya ang lihim. Yun ang isang talata sa Biblia na hindi ko makalimutan na sinabi niya pagka ang tao ay nagbabalisa na sa buhay nito. Kaya sa minamahal natin si Pastor Severino Esnago, kapatid na Mila, sa kanyang mga anak na si Leon, Venice, Grace, King, at Charis. Alam ko may punla ng pananampalataya ang inyong puso. Alam ko hindi pa niyo nakakalimutan ang pananampalataya niya. At alam ko rin na iyan the best legacy na pwede ipamana at mamanahin ng bawat isa sa kanyang pamana. Magandang gabi po. Ang aking pagtatawagin ay dinungkot ng Pastor Nagum, isa sa mga kinakalasan ng Iglesia, ang Pastor Carlito Ramos. Magandang gabi po sa mga may mga pagkakataon na narinig ko na ang buhay ng tao ay maikli. Sa akin lang mismo ay nasasabi ko po na maaga namang namayapa ang Pastor Nagum.
siguro marami din sa inyo ang mayroong ganun. Nasa sa loob na maaga ng mayama. Kung tutusin, ang piniyahaba ng isang bagay ay nasa atin na rin at ang iniigit ay ganun din. Ang buhay ng tao ng nilikha ng ating Panginoon Diyos, gaya ng alam natin ay binigyan ng kapasidad na mabuhay ng 70 taon. Pero hindi ko nakwenta na ito malayo pa ang pastor natin sa 70 anyos. Hindi kasi malapit. Kaya lang, maganda nagtiisa ang nagsabing ang tao ay mayroong kapasidad na mabuhay ng 70 taon. Sabi ko nga ay nasa atin na rin. Kasi yung 70 taon ay maaaring mahaba kung ang taong nabuhay sa loob ng 70 taon ay puro kahapisan ang dinadaanan. Kung maaari gusto may mas maputol na at meron niyang mga madalang na katotohanan na papakamatay. At hindi naman tayo kung kailan yung ang panahon na siya ay talagang sabihin natin pinakkan ng Panginoon. At kung minsan naman nagiging mahaba o maikli kung nabubuhay kang umagat ako na nakamandi, ang ibig sabihin masaya. Kung ikaw ay masaya, yung maghapon ay lumalampas ng hindi mo nararamdaman. Ako'y kumbinsido na ang pastor Mago ay maaga. Bagamat hindi natin pinamumunahan ng Panginoon doon sa kanyang naging pasya, para sa akin, naaagahan ako. Pagkat maraming mabubuting bagay pang magagawa ang ating minamahal na Pastor Mago. Gusto kong sabihin sa inyo na ang Pastor Mago, sa mga hindi nakakaalam ay inaanak ko. Minsan ay pinanggit ng Pastor Mago sa dating ito. Noong yung aking kasama sa buhay ay nabubuhay pa, na sinabi ng Pastor Mago na sa isang pagdiriwang na ginawa namin ng 14 ng Marso, sinabi niyang parang itinararangal din niya na siya mayroong ninang na gaya namin. Huwag niyong iisipin na sa luksang paramali magpapatawa ko. Hindi ko. Iyon kasi sinabi niya, kaya inuulit ko lang. Sa gabi ito, gusto ko namang sabihin na sa isang inaama na tulad ko, ay itinararangal ko rin, ibinabalik ko sa ating minamahal na Pastor Mago yung kanyang sinabi na kung paano sinabi niyang itinararangal niya na magkaroon ng mga taong tulad ng kanyang ninang at siguro kasama na ako doon. Ganun din yun, ibinabalik ko sa kanya yung kanyang sinabi. At sana, alam ko na hindi ako nagkamali. Ang Pastor Mago na mayroong mga pagkakamali sa kanyang buhay. Pero, ang taong nabuhay na hindi nagkakamali, ako'y naniniwala na doon sa 70 taong ibinigay na pagkakataon sa atin upang maituwid ang lahat ng mga maling bagay sa ating buhay. Sa palagay ko, hindi tayo dapat na o hindi tayo dapat na magkulang doon.
Diyos ay binigay na pagkakataon, hindi dapat maubos yung 70 taon at maituwid natin yung mga pagkakamali natin sa ating mga sarili. Naniniwala ako na nagamit ng wasto ng Pastor Nago ang kanyang 70 taon na ibinigay ng ating Panginoon Diyos. Ang Pastor Nago ay isa sa mga hinahamaan kong batang ministro na sumunod sa amin ng aming mga kapanahonan. Maasa ako na kung meron mga pagkukulang, maging sa pagsasalitang ginagamit ko ngayon dahil sana ang mensahe ng nasalitang ito makarating sa bago nila Pastor Nago at ng kanyang mga anak. Salamat. Ang susunod po hindi sila naglalayo ng edad at nag-abot sila sa kabataan. Tinutuloy ko po ang kasamahan niya sa kapulungan ng mga presbitero, ang Pastor Orlando Candelaria. Ng mga kapatid na kasama ngayon sa pag-aalala at bibigay ng sa buhay ng namayapang Pastor Cornelio Dina sa mga manggagawa, paminamahal na Panginoong Bispo, Punong Ministro at ang ating namahal na Bispo, si Rosie Douglas Jr. Ang buhay ng Pastor Cornelio Nago kakaiba talaga sa lahat. Siya'y pangatlo yata sa pinag-buntis nila ng Sixta na siya lang ang nabuhay. Lumaki siya nasa panahon ng pagiging bata ay hindi siya nasutungan ng ipaglaro. Nakatulad na ibang bata. Hindi siguro dahil talagang mahigpit ang magulang, kundi nagpapakita na talagang iba yung kanyang kaisipan kaysa kasing gulang niya. Ang Pastor Cornelio Nago, boy ang tawag ko sa kanya. At ako naman ay nadama ko na kung siya nag-isang anak, sabi din siyang magkaroon ng kuya. Ganon ang turingan namin. Ako ang kuya sa kanya. Nadala mo ang pag-aaral niya, pag-aaral ng isang kabatang kapatid. Siguro higit pa sa tunay magkapatid ang pagpapahalagang pinakita niya sa akin bilang kanyang kuya. Sabi nating nating MC, halos hindi malayo ang aming agwat ng gulang. Siguro nga, dahil sa 9 na taon lang, 2 buwan at 10 araw ang kaunahan ko sa kanya sa pagiging bata. Kami lumaki na talagang magkasama. Kasi noon ay kaibigan sa pananampalataya ng Pastor Severino Nago. Siya yung pambato ng hindi lang ng Carmen at Marawa sa pakikiharap sa ibang sekta ng pananampalataya, kundi siguro sa buong kapatiran. Siya sa pinakamagaling pagdating sa pagkikipagpalitan ng katwiran sa ngalan ng pananampalataya. Kanina, kung napansin nyo na siya i-flash ko sa screen, ako'y tumayo. Tinanong ko siya kung siya mukhang may sakit. Hindi siya kamalasan ng siya pala may karamdaman na. Sabi, ganun katatag yung kanyang lalaroban. Nilihim niya sa kanyang magulang sa pangambang magkaroon ng ibang epekto ng tatay. Maging sa mga anong gagawa na ilan lang siguro yung
sabihin niya at nakaalam na siya pala ay mayroon ng mabigat na karamdaman. Kakaiba yung napansin ko sa kanya noon. Burol ng Pastor Lucas. Hindi siya nakikisama sa pananambahan pagkakadugo niya, kapamilya niya. At nasabi niya noon na kami naman ay talaga yung dapat damayan. Kaya gusto ko kang madama yung pagdamay ng mga kapatid. Pero nung gabi yun, magkatabi kami. Yung awit niya, talagang kakaiba, masigla. Mag-isa niyang sumasagot sa lahat ng maawit, pero lutang na lutang yung kanyang boses. Napansin ko rin sa kanya na nung gabing yun iba yung kanyang pagtrato sa mga pastor. Ngayon mo na siguro na nasabi ka talaga siyang makasama namin dito. O kaya ang isang bagay. Siya may sakit pero kailangan makita siya ng lahat ng matatag. Isang bagay na mula ng linggo, kasi yun din ang unang, siguro, hindi higit sa 2 beses na kami nakisama sa mga kapatid sa Marawa. Kasi ilan lang ang malapit lang naman kasi sa amin, kaya maaari. Pagkatapos namin manambahan at magkaroon ng konting mabalitaan doon sa pupo namin doon, kung sino gusto na namin umuwi. Pare-pareho naman kami hindi nakapagayag ng pagkain, kaysa naman na-apuro pa yung sasamahan namin, uuwi na lang kami. Birthday ng Mama Imo. Ang Mama Imo ay ang kapatid na Maximo Nagon. Doon kami na nangalis sa kanila. May mga pag-uusap pa rin napabanggit ng Pastor Nagon noon dahil meron siyang pangako daw kay Pangulo na magbibigay siya ng 10,000. Sabi ko kay Pangulo, pagka ibinigay niyo po yung 10,000, ibang patay na yung pangkontrol na lang natin sa anay. Kasi nga, balak namin pagandahin yung bahay sambahan natin doon. At nung bandang humigit ko lang ay 2:00 ng hapon, umuwi na kami. Pero hindi kami natagalang makabalik sa bahay. Tinanggap na yung text na ang Pastor Cornelio Nagon pala yung pumanang na. Parang may biro kagad sa aking dibdib. Dahil si Boy nga parang magkapatid kami. Bagamat tayong mga Kristiyano ay handa ang mga oras dumating ang kamatayan. Pero pagka talaga nun hindi madali. Kasi nga, isang bagay ang naramdaman ko kagad. Si Boy ay kapatid, kamanggagawa, na siya pala yung nagdaan sa isang mabigat na karamdaman. Wala man siyang nadaingan ako. Hindi man lang siya nakadaing sa mga kapatid, sa mga ministro, sa mga pininsan, talagang malapit sa kanya. At hindi man lang ako makapag-abot na aking kamay sa kanya para pisilin niya rin ipadama kung gaano pabigat yung sakit na kanyang pinitiis. Yun ang bagay na bagay na pumasok sa aking isipan. Hindi ko man lang siya nahabot sa panahon siya ay dumadaing. Ganun pala doon sa kansang pinuntahan niya. Kailangan iselyo kaagad yung kabaon ng ganun sa karamdaman. Tamantala dito sa atin, hanggang sa uli isang dali, dinatama ang isang may ganung karamdaman pagkat ang alam natin, yan naman hindi naman communicable disease. Hindi yan nakakahawa. Sayang. Hindi man lang na nararamdaman ang dami natin.
Hindi man na siya nakadaing kahit na sandali para sa pamamagitan makatigaw sa kanyang sakit na nararamdaman. Alam natin na ang sakit na yan talagang hindi pangkaraniwan. At yun ang bagay, lalaki ng papasok sa isip ko tuwing maalala ko ang kapatid na boy, ang Pastor Cornelio Nago. Ang susunod po na magbibigay sa atin ng kanyang isang parangal sa Normal Pastor Nago ay ang kanyang pare. Ang unang ministro po na iglesia, Pastor Jaime Ramos. Magandang gabi po sa lahat ng mga kapatid at sa lahat po ng nagagawa at ang lubos na pakikiramay sa mga kapatid at kamag-anak sa laman ng minamahal na Pastor Nago. Ako po ay labis na nalulungkot at nabigla noong araw ng linggo after lunch. Nung i-text po sa akin na niyayapang ng Pastor Nago. Bagamat sa panig ko po, marami na rin namang dinanas na mga ganyang pangyayari. Pero pagka pala yung isang tao na lalo na sa kapakiran, nakita mo na parang hindi siya karaniwan. At maging sa buhay na ito, meron kayong mga hindi karaniwang mga pinagsamahan. Hindi kami masyadong magkalapit na Pastor Nago. Una, malayo kasi talaga yung agwat namin. Dahil ako'y napasok lang sa iglesia noong 1976 at inabutan ko na po siyang estudyante, presbitero na siya. Nang tingin ko noong panahon na yun, pinakabata ng presbitero, Pastor Nago, na nag-aaral pa sa St. Johnson Polytechnic College at siya po ay kumuha ng mechanical engineering. Kami naman nila Pastor Isagani sa bandang baba dahil nahuli kami. Kami lahat naghinto. At ganoon din alam ko, yung kanyang buhay, ay nabutan ko nga siya sa buhay estudyante. Talagang dala niya na yung pagiging pastor. Dahil kakilala ko rin yung kanyang mga kaeskwela. Kasi disiplinado, hindi sa katulad ng ibang estudyante. Talagang dala niya pa rin yung kanyang pagiging pastor. At naabutan ko rin sandali yung high school. Hindi ko naman masyadong kilala yung kanyang girlfriend, si Jacqueline Samila. Naabutan ko rin isang disiplinado estudyante. Simple, disiplinado. Na nung mag-kolegyo, nakilala ko na sila dahil 1976, nag-abot na kami. At ako naman ay napasok sa iglesia. At nung din 70s, ang Pastor Nago po kasi ay graduate ng mechanical engineering. At pagkaraan niyang gumraduate, ay pumasa sa board exam at siya isang licensed mechanical engineer. Binata pa siya noon at si kapatid na nila naman ay registered nurse. Nag-abot na kami sa ministeryo at naabutan ko isa siya sa puno ng mga ideya tungkol sa iglesia. Tatandaan ko marami siyang pinakapaglaban. Kaya hindi rin kami masyadong magkalapit dahil madalas din kami magkalaban nung ako ay nasa ministeryo na nag-abot na po kami. Pero bago pa rin yun, nakikita ko na marami siyang taong mga pinakasamahan. Dahil pagkatapos niyang maging lisensyado mechanical engineer, ay napasok siya sa provincial capital, sa Department of Engineering, at siya isang equipment, head siya ng equipment sa Department of Engineering. At nakita ko pagka kami nakikita sa kabalanduan, marami siyang mga tao na tutulungan.
dahil marami ang lumalapit dyan para makahiram ng equipment, makapagpahakot ng mga gamit, makapagpahakot ng bato, makapagpasulo ng lupa, makapagpahukay. Maraming lumalapit sa kanya-ganyan, maging yung mga kapatid. Nung siya maghinto sa entrio, marami rin siyang bagay na mga iba't ibang sinubukan. Pero sa iglesia, tuloy-tuloy po siya. Inabutan ko siyang mahabang panahon na siyang sekretary general ng iglesia. Meron lang mga paklang ng panahon dahil nagkakahalin sila ng ating kasalukuyang bispo, nila Pastor Lucas. Pero mahabang panahon na siya ang sekretaryo general ng iglesia. At sa tingin ko rin, kung natatandaan ng Homestead, bago kami dito sa Homestead, naging pastor encargado siya dahil sa maliit na kapilya niya. Yun yung mga unang panahon ko sa iglesia. Siya ay naging pastor encargado namin dito sa maliit na kapilya sa harap. Kaya, at pagkatapos nun, mga 1980s, na-under na rin ako dahil siya ay ministro ng mga kongregasyon. Kaya pagpupulong siya ang aming hepe. Naging ministro siya ng mga kongregasyon. Pero isa sa pinakamalaki rin niyang achievement na noon ay hindi ko rin siya masiguro, medyo malalim ang kanyang kaisipan. Hindi ko siya maunawaan. Pero nitong mga huli na lang, lalo na nung siya nasa abroad na, ngayon noon ko siya naunawaan ang unti-unti, kaya sinasabi ko sa aking minamahal na obispo, ngayon ko pa ako naiintindihan yung mga layunin at mga ideya ni Pastor Nagon. Alam niyo mga kapatid, kundi ako nagkakamali, noong 2007, nag-usap kami niyan sa internet, ginamit ko itong aking anak sa kapatid na Carlo. Iayos mo nga ako yung para magkausap lang kami ng mukhaan ni Pastor Nagon. Nag-usap kami ng alas 11, tingin ko natapos kami ng mga alas 4:30 ng hapon. Nag-init nga naman. Ang pakiramdam ko sa hawak-hawak ko, mainit niya. Nakausap ko siya ng mukhaan silang mag-ama, pero ang talagang kausap ko ay si Pastor Cornelio Nagon. Dahil unti-unti, nung magkahiwalay na sila na nanilangan sa abroad, napag-aalala ko yung kanyang mga ideyang mga pinag-uusapan natin. Kaya pinag-uusapan na. At pinag-uwi siya, bago doon pagdating at bago umalis, binibisita ko po siya. Minsan naman din, kung natatandaan niyo kami nag-farm ng orchids dyan sa San Ricardo, binisita rin niya kaming mag-asawa. Silang mag-asawa ay dumating na binisita niya rin kaming mag-asawa ng kapatid namin. Mahaba rin kami nag-usap ng hapon. At wala po kami mga ibang pinag-uusapan. Bihira namin mag-usapan. Kumustahan lang ng buhay sa abroad at kumustahan dito. Pero malalaking bahagi ng usapan ay puro tungkol sa iglesia. Hanggang ng 2005, yung sinasabi kanina ng ating pangalawang obispo, siya talaga ang nag-draft ng ating 2005 konstitusyon ng iglesia. Malaking bahagi po niyan ay siya ang may akda at inapurbahan noong 2005. Ang hindi rin natin makapalimutan sa Pastor Nagon, naiiba ang kanyang boses. Inabutan ko nga po siya pala siyang miyembro ng koro ng iglesia. Nabutan ko po yan. Talagang natatangi siya sa pag-awit. At mawito talaga siya. Marunong matutumuntog yan sa organ. Pinakapakapa niya lang. Nakatutugtog siya dahil may mga pagkakataon na pagka kami mga pastor may servisyo, alin sa kanya o kay Pastor Palapan, pinakapakapa para maganda-ganda ang servisyo, sila mismo ay tumutugtog at mangunguna. Kaya sa mga kapatid, sa mga kamag-anak at kapatid sa laman na minamahal, kung tawagin ko po siya ay paring boy. Dahil nito lang din huli ko na intindihan kung gano'n rin yung kanyang pagpapahalaga sa tao na nasuklian ko man siguro po ay konting pagpapahalaga rin. Naisip ko na
Kaya nagtataka rin ako ng mga panahon na yan, bakit kinuha niya ako nino ng kanyang isang anak. Yung isang kanyang anak na babae. Na nitong mga huli namin mga pag-uusap, mula nung siya nasa abroad, parang napag-isip-isip ko rin na talagang malalim yung kanyang mga iniisip na meron palang mga dapat kaming laging pag-usapan. Na yung aming ugnayan, kahit na siya'y malayo na at malayo na sa atin, napakahalaga palang mga bahagi pa rin niya. Kahit kayo magkamanggagawa, magkapatid, meron pang ibang bagay na nagtatali sa inyo para mag-usap kayo ng ibang bagay, lalo-lalo na ng tungkol sa iglesia. Marami pa pong sinasabi sa akin yan, lalo na nitong mga huli na may iksi lang, may isang salita lang sa sabi niya, tibayan mo, sabi niya, tibayan mo pa. Dahil hindi biro-biro yung mga iniisip. Kasi lagi ko siyang binibidahan na paano ba ang gagawin natin reforma sa iglesia mula sa mga karanasan na hindi maganda sa nakaraan. Sabihin niya, ganito, medyo manahirakin na, mahirap na, pero kaya yan. Kailangan lang ay tibayan. Yan ang lagi na sinasabi sa akin. Kaya naiisip ko sa pagkakataon ito, yung malaking panghihinayang. Hindi lamang sa kanya, naalala ko tuloy bigla, yung iba pang yung mga kamanggagawang bata. Kaya kanina, nilista ko tuloy. Hindi lang si Pastor Nago, si Paring Boy. Marami tayong batang kamanggagawa na maraming iniwan, maraming legacy na iniwanan sa atin. Hindi ko rin malilimot ang Pastor Ding Reyes. Parang 52 lang tayo. Hindi rin na yan mahabang panahon hinawakan yung ministeryo ng pagkalatang paglilingkod at kung gaano mabuting nakisama sa mga kapatid sa loob ng iglesia. Hindi ko rin malilimutan si Pastor Rivera. Pagpasensya lang, mga bata lang po ng kaunti ang binabanggit ko. Yan ang mga mas matatanda, lalong mas mahaba ang kanilang dinaanan sa loob ng iglesia at mamahaba ang kanilang mga share. Pero itong mga bata-bata na ito na maiksi yung kanilang panahon, pero meron din malalaking legacy na iniwanan sa iglesia, bukod kay Pastor Nano. Ang Pastor Rivera, nung kaming panahon, siya ang nagpasimula ng vicinity program sa lahat ng kongregasyon ng iglesia at nanalo ang marawa dyan. Ang Pastor Romulo Ramos maiksi, pero mahusay siyang pastor encargado. Maiksi rin ang ginawang pakikisama sa atin ng Pastor Ernesto Llorente. Pero napakalaki ng kanyang contribution, lalo na sa kabataan ng iglesia, maging ang Pastor Rivera. At ang Pastor Palara, Jerry Palara, mapakaiksi rin ng panahon dahil bata rin siyang pumanaw. Pero bago siya pumanaw, siya ang unang ministro ng kanyang panahon. Ang Pastor Nagong po, hindi pinangihinayangan natin, pero maaaring na-double na yung kanilang mga araw sa loob ng iglesia sa maraming mga ideya at mga hinawakan nilang posisyon sa loob ng kapatiran. Kaya sa mga kapatid, sa mga kamag-anak, mga kapatid sa laman, mga kamag-anak, at sa lahat siguro ng ating mga kapatid sa ibang bansa, lalo na sa London, pinaabot po namin sa inyo ang aming pusong pakikiramay na isang malaking kawalan ang Pastor Nago sa loob ng iglesia. Pero hindi po rin natatapos yung kanyang legacy. Ang tingin po namin ay may iwanan sa ating lahat. Meron pang mga lalabas na gaya rin niya. Magandang gabi po at maraming salamat. Muli pong magbibigay ng kanyang mensahe ng pakikiramay at buksang parangal ay ang kasamahan sa kapulungan ng mga presbytero. Ito po ang isa sa mga matatanda sa kapulungan, Pastor Aurelio Garcia. Sa pangalan po ng Panginoon, pinabati ko ang lahat ng mga naritong mga kapatid na buong tiyaga at pagmamalasakit na nakikisa
sa gawain ito ng luksang parangal para sa Pastor Cornelio Nabong. Maraming pangyayari sa buhay na atin pong nasaksihan. At ito'y mga alaala ang iniingatan na natin ngayon. Gaya halimbawa nung yung bang 58 taon ng buhay ng Pastor Cornelio Nabong sa loob ng iglesia at sa piling ng kanyang kasambahan, kapamilya. May klima po ba yun? Para sa akin, sapat na yung 58 taon. Dahil yun ang mga taon ng kanyang ikinabuhay o pinagkaroon sa kanya ng Panginoon dito sa lupa. Isipin lang natin na merong mga hindi nakakikita ng liwanag. Bahay bata pa lang ang kanilang mga inaay, nawawala na ng buhay. Meron yung pagkatapos ng panganak, hindi bumibilang ng mga araw. Meron yung mamamatay sa kanilang kabataan na hindi bibigyan ng pagkakataon na makagawa ng sariling kasaysayan sa buhay nito. Maigi pa nga kung magkaminsan ang buhay na maikli, ngunit punong-puno ng maraming magagandang kasaysayan. Kaya na ng ating pong narinig ngayon na hindi naging walang kapuluhan ng buhay ng Pastor Cornelio Nabong. Yun pala sa ligang batas na siyang gumagabay sa pangasiwaan ng iglesia upang makalakad ito ng maayos at mayroong katatagan, may kapayapaan at pagkakaisa mula sa idea ng Pastor Cornelio Nabong. Ibig sabihin ito, hanggang sa kanyang kamatayan at kahit maraming araw pa at taon ang lumipas, parang nakagabay ang Pastor Cornelio Nabong sa atin sa pamamagitan ng isang salitong batas na siyang sa atin ay umaalalay upang magkamali ang pangasiwaan ng iglesia sa lahat ng kanyang gawain at pangunguna sa kapatiran Kristiyano. Sino man po ang narito mga kanindot kasambahay ng Pastor Cornelio Nabong, pinaabot ko po ang aking pakikiramay sa kanilang mga buhay. Naway, ang lahat ng ito'y matapos sa pamamagitan ng isang matatag na pananampalataya at paglilingkod sa ating Panginoon. Magandang gabi po.